Christian's POV. Thanks God anak, nakapagdesisyon ka na. Alam ko na sa pamilya pa rin ikaw babalik. Welcome back anak. Masayang bati sa akin ni Papa. I just nodded him and excused myself. Gusto ko siyang makausap ng masinsinan. Pagising ko nito umaga, I left Almira's house and left a letter for her. Decided na akong balikan ng pamilya mo, where I truly belong. I missed everything, every details. Wala ako alam sa mga nangyari. Alam ko, masasaktan si Almira. Pero alam ko rin makakayanan niya nang wala ako. Kailangan ako na mag-ina ko. Mas kailangan nila ako kumpara kay Almira. Masakit sa aking iwan siya pero gagawin ko kung anong tama. Bumalik ako para makapagsimula ulit kami ni Almira. Babawiin ko siya kay Jepoy. Di ako papayag na mawala siya sa akin at ang anak ko. Itatama ko ang lahat at bubuuin ng pamilya ko. Dumiretso agad ako sa ospital pagkatapos kong idaan ng mga gamit ko sa bahay. Naratan ko si Mara at Jepoy sa hospital room ni Mara na magkayakap. Jepoy, pwede bang bitawan mong asawa ko? Utos ko sa kakambal ko. Pareho silang nagulat. Hindi ko napansin na umiiyak pala si Mara. Ayoko makipagtalo sa'yo kahit galit ako. Kung may sasabihin ka kay Mara, sabihin mo na dahil hindi ako aalis sa tabi niya. Hindi ako papayag na saktan mo siya ulit. Labis ng sakit na naranasan niya para dagdagan mo pa at ulit-ulitin. Matigas na saad ni Jepoy. Na ikinagulat ko. Jepoy, hayaan mo na lang muna kami makapag-usap. Salamat sa pag-aalala. Salamat sa lahat. Pakiusap ni Mara at tumango kay Jepoy. Wag na wag mo siyang sasaktan dahil akong makakalaban mo. Paninigurado pa ng kakambal ko. Sa isip ko napatunayan kong ikinikido sa Jepoy. May naramdaman siya para kay Mara. Mahal niya ang asawa ko, sigurado ako dun. Nasaktan ako pero hindi ko masukat kung gaano kasakit. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib ko dahil sa nakikita ko determinasyon ng sarili kong kakambal. Nababasa ko sa mga mata niya kung ano ang totoong nararamdaman niya kay Mara. Lalaki ako at alam ko kung anong ibig sabihin ng mga emosyong ipinapakita niya. Tumingin ako kay Mara bago nagsalita. Maaari ko bang malaman, Mara? May namamagitan ba sa inyo ng kakambal ko habang wala ako? Matiim ang tingin ko sa kanya. Habang nagtatanong dahil gusto ko makasigurado. Anong klaseng tanong yan, Christian? And why all of a sudden eto ka? Susulpot sa harapan ko at magtatanong ng ganyan. Alam mo, ikaw lang ang minahal ko ng sobra. Sobra higit pa sa sarili ko. Tapos tatanungin mo ako ng ganyan? Ganyan ba kababa ang tingin mo sa akin? Na pati kapatid may pinag-iisipan mo ng hindi maganda? Bakas ang sakit sa boses ng asawa ko habang nagsasalita. Sinisigurado ko lang dahil ayoko nang niloloko ako. Walang emosyong sagot ko. Niloloko? Narinig mo ba ang sinasabi mo, Christian? Sino ba sa ating dalawang nagloko? Ang nang iwan. Sino sa atin ang nagpabaya sa relasyong ito? Sino ang sumira at sumama sa iba? Alam na alam mo na hindi ko kayang gawin sa iyo ang kung ano mang iniisip mo dahil labis kitang mahal. Puro ng pait at sumbat na sabi niya. Wala akong panahong makipagtalo sa iyo, Christian. Mas mahalaga sa akin ang buhay ng anak ko kaysa ang ubusin ko kayo. Bakas ang galit at sakit. Sa maamo niyang mukha. Lumakad siya papunta sa pinto. Inarang kong daraanan niya. Nagtatanong ang mga mata ko. Natigilan siya. Mahal mo ba si Jepoy? Tanong ko ulit. Uminto siya at umiling sa akmang bubuksan ng pintuan. Hinawakan ko siya sa braso at iniharap sa akin. Masakit sa akin na makita siyang luhaan. Parang dinudurog ang puso ko sa nakikita ko sa kanya. Halata sa mukha niyang hirap na pinagdaraanan. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang sakit at lungkot. Halo-halong emosyon na mababanaag sa mga mata niya. Ginusto kong malaman dahil gusto kong makasigurado at panimula ako pero bigla siyang nagsalita. Christian, tell me, minahal mo ba ako? At first, I believed that you loved me but when I got pregnant and we got married, hindi ko naramdamang mahal mo ko at may halaga ako. Lumipas sa mga araw, hiniyaan mo lang ako na mag-isa. Kahit nahihirapan ako sa pagbubuntis ko noon, hindi mo ako iniintindi. Oo, na-appreciate ko na inuuwian mo ko ng mga gusto ko, pero hanggang doon lang. Alam mo na hindi ako materialistic na tao kaya walang halaga sa akin ng kahit ano pang ibigay mo. Alam mo, hindi material ang kailangan ko, Christian. Ikaw ang kailangan ko ng mga panahon yon. Sumbat niya sa akin. Nag-labor ako't ng anak, pero wala ka sa tabi ko. Umuwi ka na madaling araw, umaga na o 2 araw na nakakalipas. Umuwi ka gabi-gabi lasing. Pag uwi mo, nakikita mo kung madalas mo akong saktan at pagsalitaan. Pero lahat yon, tumahimik lang ako. Nahuli ko kayo. Sa office mo mismo. Imbes ikaw ang sorpresahin ko, ako pa mismong nasorpresa mo sa dinatnan ko doon. Nagsalita ba ako? May narinig ka ba sa akin? Wala.
Lagi mong sinasabi na galing ka sa kabarkada, nahihiya ka sa kanila. Sa akin ba? Kailan ka nahiya? Dumating ang araw na laman ko niloloko mo ko. Napatunayan ko na meron kang iba. Bagkos, sinaktan mo pa ako tuwing umuwi ka. Alam na alam mo lahat ng pananakit mo sa akin. Halos ipagtabuyan mo ako, Christian. Para akong basahan na basa mo na lang sinasantabi pagkakagamit mo. Sa lahat ng yan, Christian, nanahimik lamang ako. Anong sinukli mo sa pagmamahal at pag-aalaga ko sa'yo? Sinaktan mo ako. Pinatay mo ang pagkatao ko. Binaboy mo ako, Christian. Pagod na ako, Christian. Pagod na ako. Hirap na ako sa'yo. Kumakapit lang ako sa'yo dahil ayoko mawala ng ama ang anak ko. Ayokong lumaki siya sa broken family. Pero nagawa mo pa rin kaming iwan at ipagpalit sa iba. Wala kaming halaga sa'yo, Christian. Wala. Walang patid ng luha na masaganang lumalabas sa mga mata niya. Punong-puno ng sakit ang bawat salita niya. Tell me, Christian, why don't you love me the way I love you? Nagulat ako sa outburst ni Mara. Hindi ako nakahuma. Wala akong maisagot. Napipi ako dahil lahat ng mga sinabi niya ay totoong ginawa ko. Guilty ako. Lahat ng mga sinabi niya tagos hanggang puso ko. Gano'n na ba ako kasama? Umabot ako sa sukdulang nasaktan ko ng asawa ko na sobra-sobra para lang makasama babaeng nagpapasaya sa akin. Please, tell me you're still in love with me. Tell me you still care and love me. Luha ang pakiusap ni Mara pero wala akong maisagot. Walang lumabas na kahit anong salita sa bibig ko, kahit anong buka pa ang gawin ko. Labis ko siyang nasaktan. Walang kapatawaran ang nagawa ko. Nagtatanong ang mga mata niya. Naghihintay ng sagot. Wala ako nagawa kundi ang yakapin siya na mahigpit at umiyak. Mara's POV. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na sabihin at ilabas ang totoong nararamdaman ko. Lahat ng hinanakit ko sa kanya. Sa kabila naman ng lahat, mahal na mahal ko pa rin siya. Kahit iniwan niya na ako at sumama siya sa iba, handa pa rin akong tanggapin siya. At ngayon, eto siya sa harapan ko. Yakap ako na mahigpit. Kita ko sa mga mata niya ang pagsisisi. Ramdam ko ang totoo sa yakap niya. Ito na siguro ang sagot sa nasa itaas sa panalangin ko. Ang bumalik si Christian sa akin at magbago siya na makapagsimula kaming ulit kasama ng anak namin. I'm so sorry for all the wicked things I've done. Umiiyak na hingi niya pa ng tawad. Sorry for everything, babe. I cannot promise not to hurt you again but I will do my very best para hindi na kita masaktan. Hindi ko na kayo iiwan. He whispered in my ear. I just nod, crying my heart out. Sa wakas, bumalik na siya sa akin. Umaasa akong natauhan na siya at magbabago para makapagsimula kami ulit. I felt more secured now in his arms. Then I saw Jepoy. He is smiling at me but it did not reach his eyes and closed the door. Bakit meron lungkot sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag? Di ba dapat masaya siya para sa akin? Jepoy! Nagising akong wala si Christian sa tabi ko. Nakita ko nakabukas ang pinto kaya lumabas ako para i-check kung nasaan siya. I saw him talking to a woman. Di ko nakilala kung sinong babae dahil nakatalikod ito. Looks like she is begging him. Palapit pa lang umalis na agad sila. Biglaan ka bang bumundol sa dibdib ko? Nagpaalam ako sa nurse na pakibantay ng anak ko para masundan si Christian at ang babae. Hindi ko sila naabutan kaya pinasundan ko na lamang sa taxi ang sinasakyan nila. Huminto ito sa isang malaking bahay. Matagal ako naghintay sa labas pero hindi pa rin lumalabas. So I decided na kumatok na lamang at pumasok na. Sobrang kinakabahan ako at natatakot sa maaari kong makita. Pero parang may sariling isip ang mga paa ko na patuloy lamang sa paglalakad. Napahinto ako sa isang nakabukas sa pinto. I heard a couple moaning with pleasure. Then I saw them, for the second time, Almira and Christian. Nagtatalik sa may couch. Gumuho ang mundo ko sa nakita ko. Lahat ng pag-asa ko ay nawalang lahat. Awang-awa ako sa sarili ko. Ang laki kong tanga para maniwala agad na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon ni Christian. Naramdaman siguro nilang may nanonood sa kanila. And when they saw me, they ran as fast as I can. Mara! Tawag ni Christian sa akin. Hinabol niya ako. Naglabas ako ng bahay, patuloy pa rin tumatakbo. Bahala na ako saan ako dadalhin ng mga paa ko. Gusto ko nang takasan ng sakit na nararamdaman ko. Sakit na paulit-ulit pinaramdam na nag-iisang taong minahal ko ng lubos. Hindi ko na alam kung nasan ako, tinignan ng tinataha ko.
Naramdaman ko na lang na may humampas sa akin na napakalakas. I heard people screaming and asking for help. Tulungan niyo yung babae. Nabangga siya. Woman shouting for help. Call an ambulance. A man asking people to call an ambulance. Mara, hold on, please. Please. I'm sorry. I'm so sorry, babe. I heard Christian. Based on his voice, I know he is crying. Sorry na lang ba talaga ang masasabi mo sa akin, Christian? Sabihin mo naman na mahal mo ko. Kailan mo ba uulitin sa akin na mahal mo ko? Minahal mo nga ba ako? Kasi ako mahal na mahal kita. Kahit buhay ko, kaya kong ibigay sa'yo. I cannot move. My tears fell from my eyes. Nanlalabo ang mga mata ko. Then, totally black out. Christian's POV. Flashback. Habang pinagmamasan ko si Mara at ang anak namin na natulog, napapangiti ako. Ganito pala ang pakiramdam na makakasama mo ulit sila. Ang dami ko talagang na-miss. Sila na lang ang mamahal at iintindihin ko habang nabubuhay ako. Ilalaan ko sa kanilang buhay ko. Hindi ko na ulit sila iiwan. Nagulat ako na mag-ring ang phone ko. Nakita ko yung pangalan naka-register na caller. Almira calling. Nagdalawang isip ako kung sasagutin ko ba, pero sa huli sinagot ko pa rin. Nasa labas daw siya ng pintuan. Lumabas ako para makausap na rin siya, para matapos na maayos ang lahat sa amin dahil sa kabila ng lahat, meron pa rin kaming pinagsamahan. She is begging me to talk to her for the very last time. Please, Christian, I wanna feel you for the very last time. I know you still love me and missed me, so please come with me. After this, lalayo na ako, she begged. At dahil ayoko makita kami ni Mara, pumayag na ako. Pinagbigyan ko siya. Huling beses na naman. Ayoko masaktan ko na naman siya kaya't sumama ako sa kanya. Huminto kami sa isang malaking bahay. Christian, I bought this house for us. Dito sana tayo bubuo ng pamilya. Pero malabo nang mangyari yon. Simula ni Almira. Ramdam ko ang lungkot niya pero wala akong magawa. Sorry, tayong nasabi ko lamang. She guided me into the library. May ipapakita daw siya sa akin. But to my surprise, she's begging me to make love to her. Christian, please, make love to me. This is the last, please. She said and started kissing me torridly. Mahal ko pa rin naman siya kaya nagpaubaya na lamang ako. Last na naman to, tapos wala na. We are moaning. I thrust hard, fast and deep inside her, but I stopped when I saw Mara standing at the door. Shit! Sabay tula kay Almira at dali-dali kong inayos ang damit ko at pantalon. Tinawag ko siya, hinabol, pero hindi siya tumigil. Nasaktan ko na naman ang asawa ko. Hindi ko akalaing gising siya at nasundan ako. Hindi ko siya hinabol. Sa isang iglap lang kitang-kita kong lahat kung paano salpukin ang sasakyan ng asawa ko. My poor wife. Hindi agad ako natinag sa pagkakatayo hanggang sa may sumigaw ng tulong at nagpapatawag ng ambulansya. Lumapit agad ako kay Mara. Nakatingin siya sa akin na may luhang tumulo sa mga mata niya. Duguan siya. Wasak na wasak ang puso ko sa nakikita ko sa kanya. Pinatawad niya ako at binigyan ng pagkakataon, pero muli kong sinira. Muli ko siyang sinaktan. Hindi ako marunong mag-isip. Ang laki kong gago. Sinira akong buhay namin, ang pamilya namin. Wala talaga akong kwenta. Mara, please hold on. Please, I'm sorry. I am so sorry, babe. Awang-awa ako sa asawa ko. Hindi ko na namalayan ang luha na kusang tumulo sa mga mata ko. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko pag may nangyaring di maganda sa kanya. Nakita ko na lang na pinikit niya ang mga mata. Babe, please wake up. Hold on. Don't leave me. Please, I'm so sorry. I love you. Pakiusap ko sa kanya, pero hindi niya na muling iminulat ang mga mata niya. End of flashback. Hindi ko mapatawad ang sarili ko sa mga nagawa kong pagkakamali. Binigyan ako ng pagkakataon, pero pinalampas ko lang. Sinayang ko. Halos itakwil ako ng kakambal ko sa sobrang galit niya. Inamin din niyang minahal niya ng asawa ko pero sadyang ako daw talagang mahal ng asawa ko. Huli na para magsisipa ako. Ngayon ko lang naramdaman na mahal ko pala siya kaysa sa nararamdaman ko kay Almira. Takot na takot ako para sa kanya. Nasaktan ko na ng labis ang babaeng mahal ko, ang ina ng anak ko. Sinira akong lahat. Ayokong isiping huli na bago ko ma-realize na mahal ko siyang talaga. Kung di pa nangyari to, hindi mamumulat ang mga mata ko. Sana hindi pa huli. Hanggang makarating sa ospital, tulala pa rin ako. Di ako makapaniwala sa nasaksihan ko na nangyari sa asawa ko. Sana'y masamang panaginip lamang ito at bigla ako magising. Nakakatakot. Manhid ang buo kong katawan. Nag-flashback sa isip ko ang lahat na nangyayari. Nakakanginig ng kalamnan at tuhod. Ilang oras na nakalipas, di pa rin lumalabas ang doktor.
Natatakot ako, kinakabahan. Ayokong mawala si Mara. Ayokong iwan niya ako. At kailangan siya ng anak namin. Sigaw ng isip ko. Isang suntok ang nagpabalik sa akin sa realidad. Hindi ako lumaban sa kakambal ko. Hinayaan ko lang siya hanggat mamanhid lalo ang katawan ko at hindi na makaramdam pa ng sakit. I deserved all his punch. Ako na ang pinakawalang kwentang tao sa mundo. Hinayaan ko lang ang mga luhang tumulo sa mga mata ko. Kung alam mo lang, Christian, na ganito ang gagawin mo kay Mara, sana hindi ko na hinayaang makalapit ka sa kanya. Hindi ko mapaniwalaan na kakambal kita. Wala kang kwentang asawa at ama. Galit na galit si Jepoy habang patuloy sa panununtok sa akin. Kapag may nangyaring masama kay Mara, lalo na sa pamangkin ko, hindi kita mapapatawad kahit magkapatid tayo. Tandaan mo yan? Patuloy niya. Jepoy, tama na. Wala na tayong magagawa dahil lahat nangyari na. Mas makabubuting gawin ipagdasal natin ang kaligtasan, ang pagaling ni Mara at ng apo ko. Malumanay na sabi ni Papa. Tumahimik si Jepoy at umupo. Masama pa rin ang tingin niya sa akin. Kita ko ang galit sa mga mata niya. Yumuko ako. Sising-sisi ako dahil isa akong malaking gago. Sa lahat ng pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin, ito pa ang isinukli ko. Bumukas ang pinto at lumabas ang doktor. Napatayo kami at tumapit. Dok, ligtas na po bang asawa ko? Nakakatakot na tanong ko. Tinakabahan ako sa maaari niyang isagot. Umaasa akong sana'y ligtas siya. Kamusta ha ang nagay ng daughter-in-law ko? Ligtas na ho ba siya? Tanong ni Papa. Hindi agad to sumagot. Dok, ano ho? Kamusta ho siya? Ligtas ho ba siya? Puro ng pag-aalala si Jepoy. Huwag ho kayo mabibigla. Ginawa ho namin ang lahat para maigtas siya. Stable na po ang lagay niya. Malayo na sa panganib pero... Putol ng doktor na lalo nagpakaba sa akin. Relieved kami dahil malayo na siya sa panganib. She's in coma. Sorry. Patuloy pa ng doktor. Nasuntok ni Jepoy ang pader. Si Papa na paupo at tahimik. Ako, nawalan ng lakas sa mga tuhod ko. Shock na shock ako. Napasandal ako sa pader para hindi ako matumba. Nangihina ako sa sinabi ng doktor. Hindi ko matutukoy kung kailan siya magigising. Maaring weeks, months, or years. Malakas ang impact ng pagkakabangga sa kanya at ang ulo niya ang nasapul nito. Magpasalamat tayo dahil nakarao siya kahit papaano. Ipagdasal natin ang pagising niya at patuloy na paggaling. Lumalaban ho siya. Kailangan ho niya ng dasal ninyo. Mauna na ho ako. Patuloy pa ng doktor at saka umalis. Kasalanan mong lahat ng to, Christian. Wala kang awa at konsensya. Paninisi ni Jepoy sa akin. Nakatungo lamang ako. Lalo ko naman head sa kanitatayuan ko. Pakiramdam ko tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Paulit-ulit ang sinabi ng doktor sa utak ko. She's in coma. Sorry. Nawalan na ako ng lahas at napaluhod. Mara, Mara. Paulit-ulit pang banggit ko sa pangalan niya at umiyak ng umiyak. Jepoy's POV. Hindi ako makapaniwala sa nangyari kay Mara. Ang daming tumatakbo sa isipan ko. Sana hindi ko na lang hinayaan makalapit si Christian sa kanya. Hindi na sana ako na nahimik na lamang. Puro sana ang nasa isip ko. Wala ako nagawa. Nakakapanlumo. Labis ang pag-aaral ako kay Mara. Pakiramdam ko huminto ang mundo ko. Nahihirapan akong huminga habang tinititigan siya mula sa labas. Nasa loob siya ng ICU. Kailan ko kaya ulit makikita ang matatamis niyang ngiti at ang pagtawa niya? Sobrang kamalasan ang dinala sa kanya ng kapatid ko. Lahat ng paghihirap niya si Christian na may kasalanan ang may kagagawan. Alam kong mali at hindi dapat ako mag-ukol ng damdamin para sa kanya pero hindi natuturuan ng puso. Hindi napipigilan. Hindi ko inaasahan na mahuhulog ang loob ko sa kanya. Mabait siya, maalaga. Bukod doon, nasa kanyang lahat ng hinahanap ko sa isang babae. Kaya ganito na lang ang pag-aalala ko at takot na mawala siya sa akin. Nakontento kung makita at makasama siya bilang sister-in-law. Ginagawa ko lahat at pinupunan ang pagkukunan ng kapatid ko para sa kanya at sa pamangkin ko na tinuring ko ng tunay na anak at akin. Sinalo ko ang responsibilidad ng kakambal ko dahil sa awa o sa utos ni Papa. Dahil sa utos ng damdamin ko, utos ng puso ko. At yun ang gusto kong gawin. Pagsilbihan siya, alagaan, mahalin, kahit wala ako inaasahang kapalit. Ngayon, ang babaeng mahal ko, matagal, bago pa magigising. Umaasa akong isang araw makikita ko siya at masisilayan ko ulit ang matamis niyang ngiti. Kapag dumating ang araw na magising siya, hindi ko na hayaang malapitan siya at saktan muli ng kapatid ko. Poprotektahan ko siya sa lahat ng sakit at hirap na maaari niyang maranasan. Mara, sana magising ka na. Alang-alang sa anak mo.
Pangako pagising mo hindi ko na hayaang maghirap ka at masaktan. Poprotektahan kita sa lahat. Kahit hindi ko na aminin ang nararamdaman ko para sa'yo. Makita lang kitang gising at nakangiti, okay na ako kaya sana gumising ka na. Isipin mo ang anak mo. Malapit ng first birthday niya. Hindi ko kaya nakikita kang ganito. Magpagaling ka, hinihintay ka na namin. Mag-isa ako dito sa hospital room ni Mara. Nasa labas si Papa at Christian. Kinausap ko siya habang hawak ang kamay niya. May benda ang ulo niya, may sugat sa mukha, mga pasa sa braso at mga binti, maraming gasgas. Awang-awa ako sa kanya pero wala akong magawa. Tahimik na lamang akong umiyak habang pinagmamasdan ko siya. Sa mahabang pagtulog mo, alam ko, magpapahinga ka sa lahat ng naranasan mo. Huwag mo lang sana makakalimutan gumising para sa anak mo. Hihintayin ka naming lahat na nagmamahal sa'yo. Patuloy ko pa rin. Naramdaman kong pumasok si Dad at Christian. Kinausap sila ni Doc. Mabilis kong pinahid ang luha ko at bumitaw sa kamay ni Mara. Pa, anong sabi ng doktor? Tanong ko. Anak, umuwi ka na muna. Nandito naman si Christian para magbantay sa asawa niya. Utos ni Papa. Magpahinga ka na muna. Tumango ako. Wag na wag kang gagawa ng kahit ano kay Mara. Banta ako kay Christian bago lumabas. Dumiretso ako kay Baby Mindy para i-check siya. Sakto, kaka-check lang ng doktor. Alam niya ang nangyari kay Mara kaya't doble bantay sila sa bata. Doc, kamusta na po si Baby? Tanong ko. Pakiramdam ko ako talaga ang ama ni Mindy. Bumubuti ang kalagayan niya. Malakas na siya at malusog. Salamat sa Diyos at pag nagpatuloy ito'y maaari na siyang maiuwi. Isang himala talaga ang nangyayari. Magtuloy-tuloy na sana ito. Masayang balita ng doktor. Ngumiti ako tanda ng kasiyahan. Kahit sa kabila na nangyari kay Mara, hindi pa rin nakakalimot ang Diyos. Mabuti naman po kung ganoon. Salamat po, Dok. Tsaka nagpaalam ang doktor. Lumapit ako sa anghel na tulog ngayon. Baby, sana magpagaling ka na. Pasensya ka na't wala ako nagawa para kay mommy mo. Hindi ko napigilan ang mga nangyari. Alam ko, mahirap na rin na hindi niya maalagaan ngayon dahil mahimbing siyang natutulog. Pero sana, baby, magpagaling ka ng tuluyan ha? Matutuwa si mommy mo kapag tuluyan ka ng gumaling. Mahal na mahal ka niya higit pa sa sarili niya. Mahal na mahal ka rin namin. Ako muna mag-aalaga at magbabantay sa iyo at si Manang. Naluha ako habang kausap ko ang maliit na anghel sa harapan ko. Alam ng Diyos paano naghihirap ang damdamin ko. Hindi ako susuko. Dodoblehin ko ang pagdarasal para sa kanila mag-ina. Gagawin kong lahat para maalagaan sila. Lahat gagawin ko. Dahil mahal na mahal ko sila kahit hindi sila sa akin. Christian's POV. Lumipas sa mga buwan at mag-iisang taon at kalahati na siyang comatose. Hindi pa rin nagigising si Mara simula ng aksidente. Lagi ko siyang binabantayan. Nakalabas na ng ospital ang anak namin. Magaling na at nakauwi na ng bahay. Kung gising lang sana si Mara, alam ko, matutuwa siya. Na-celebrate ang birthday ng anak namin nang wala siyang malay. Araw-araw ko siyang kinakausap at sinasabi, mahal ko siya. At araw-araw din akong humihingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko. Kahit sa ganitong paraan makabawi man lang sana ako. Kita ko rin ang pagmamahal ni Jepoy sa asawa ko. Alam ko kahit di niya sabihin, nararamdaman ko. Mahal ko sana, magising ka na para makita mo ng anak natin. Malaki na siya, makulit at malikot. Mamaya nandito ulit si Mindy para dalawin ka. Magmulat na sana mga mata mo, hihintayin ka namin. Alam ko naririnig mo ko, mahal na mahal ka namin. Patawarin mo sana ako sa mga kasalanan ko sa'yo. Habang buhay kong pagsisisihan ang lahat. Gumising na lang, babawi ako sa'yo. Pagkausap ko pa sa kanya. Alam ko kahit koma siya, narinig niya pa rin ako. Hinalikan ko ang kamay niyang hawak ko. Nagulat ako. Naramdaman ko pa ang paggalaw ng kamay niya. Guni-guni ko lang ba ito o totoong gumalaw siya? Sabay dating ng doktor dahil nag-rounds ito para i-check ang mga pasyente niya. Dok, gumalaw po ang kamay ng asawa ko. I swear, totoo. Masayang balita ako sa doktor. Hindi ako makapaniwalang totoong gumalaw ang kamay niya. Pero naramdaman ko, totoo. Sige ho, i-check ko siya. Tsaka lumapit ang doktor at chinek siya. Gumalaw muli ang kamay niya sa hawak ko. Si Doc, gumagalaw talaga siya. Tuwang-tuwa akong sabi. Unti-unti, nagmulot ang mga mata niya. Nasisilaw marahil sa liwanag kaya muli niyang ipinikit ng mariin at saka nagmulat. Hindi ko na naintindihan ang mga sinasabi ng doktor dahil sa sobrang kaligayahan ko dahil sa wakas nagising na siya. Mara! Umiiyak, nayakap ko agad sa kanya. Salamat nagising ka na. Sabay pahid ko ng luha. Mukhang nagulat pa siya sa inakto ko. Bagya niya akong itinulak na kinagulat ko.
Sino ka? Nasaan ako? Nagtatakang tanong niya. Hindi ko maintindihan ang reaksyon niya. Parang hindi niya ako kilala. Dok, ano nangyari? Bakit parang hindi niya ako makilala? Takang tanong ko sa doktor. Pinalabas muna ako, chinek siya, tsaka lumabas ang doktor. May temporary amnesia siya. Weeks or months bago bumalik ang alaala niya. For now, she needs rest. Huwag muna nating pilitin na makaalala siya. Paliwanag ng doktor. Nalungkot ako pero ang mahalaga gising na siya. Pumasok ako ng kwarto. Inihanda ang isang matamis ng ngiti. Hi! Salamat at nagising ka na. Bati ko pagpasok ng kwarto. Sino ko? Sino ka? Bakit ako nandito? Tanong niya talatang naguguluhan. Baka sampag ka rito sa maganda niyang mukha. Ikaw si Mara del Valle Toralba. Mara ang tawag namin sa'yo. Ako si Christian. Asawa mo ko. Meron tayong isang anak na babae, si Mendy. Naaksidente ka kaya matagal ka nandito sa ospital. Nakomatose ka na 1.5 taon. Paliwanag ko. Wala ako maalala. Pasensya ka na. Tumungo siya. Okay lang. Paniwanag na ng doktor na meron kang temporary amnesia. In time maalala mo rin ang lahat. Magpahinga ka na lang muna sa ngayon. Nagugutom ka ba? Ikukuha kita ng pagkain. Tumango lamang siya. Kumukuha ako ng pagkain. Ako na lang magsusubo sa'yo. Gustong gusto kong gawin sa kanya ito. Wag na, ako na lang. Kaya ko naman eh. Nahihiyang sabi niya. No, I insist. Wala rin siyang nagawa. Ang sarap sa pakiramdam na inaalagaan ko siya. Pagkatapos kumain dumating sila Papa kasama si Jepoy at Mendy. Ganun na rin si Manang nakarga ang anak namin. Masayang masaya silang sa wakas, gising na si Mara. Mara, siya nga pala si Papa, ang father-in-law mo. Si Jepoy naman kapatid ko at kakambal. Si Mendy ang nag-iisang anak natin at si Manang ang nag-aalaga sa kanya. Pagpapakilala ko sa kanya. Masayang masaya ako Mara na nagising ka na. Masayang sabi ni Jepoy. Nakatingin lang siya pero agad niyang kinuhang anak namin na nakangiti sa kanya at nilaro. Niyakag ko sa labas si Papa at Jepoy para makausap habang lalaro ni Mara ang anak namin. Papa, Jepoy, may temporary amnesia ang asawa ko. Maalala niyang lahat. Weeks or months wag na natin i-pressure na makaalala. Paliwanag ko at naiintindihan naman nila. Saka kami balik sa loob matapos kong ipaliwanag. Masaya kami na gumising na siya. Matagal din kami hindi nagpapansin ng kapatid ko. Alam ko, galit pa rin siya hanggang ngayon. Darating din ang oras mapapatawad niya ako. Dumating ang araw na ilabas na namin si Mara at naiuwi. Masaya ako. Buo na ang pamilya namin. Hindi ko ito sisiraing muli. Aalagaan ko sila at mamahalin. Ibibigay ko lahat na makakaya ko. Nahiling ko rin na sana'y wag lang makaalala si Mara para masaya na kami ng tuluyan. Oras na bumalik ang alaala niya, sigurado, babalik ang galit niya and worst, iiwan niya ako ng tuluyan, kasamang anak namin. Ano na kaya ang mangyayari ngayon sa relasyon ni Mara at Christian? Totohanan na kaya ni Christian ang sinasabi niyang pagbawi at papakamahalin niya na si Mara? Ano kaya ang mangyayari sakaling bumalik ang alaala ni Mara? Magkaroon pa kaya ng puwang sa puso niya ang asawa matapos itong mahuling tataksila naman sa kanya at dahilan ng pagkakoma niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.